Hi Sir Jerry, magandang umaga po. Kamusta po kayo? Sana po ay nasa mabuti ang lahat. Sir Jerry, hindi ko alam kung ang kwentong aking isasalaysay o ibabahagi ay pasok sa horror story o hindi. Maaaring para sa makakapakinig ng kwentong ito ay mahusgahan pa nila ako. Sir Jerry, personal ko po itong karanasan. Kung maaari po, ay huwag nyo na lang banggitin ang tunay kong pangalan. Roy na lang po ang itawag nyo sa akin. 47 taong gulang. Sir Jerry, mahirap lang po ang pamilya namin. At noon pong bata pa ako, 5 taong gulang pa lamang ako noon nang mamatay ang mahal kong ina. Sa kaunti kong naaalala noon, nakaratay sa banig ang walang buhay kong ina. Naglalaro ako sa tabi niya at tumabi ako kay inay para yumakap. Wala akong kamalay-malay sa nangyari sa aking ina. Nabanggit din ito ng aming isang lola na noong maliit pa daw ako ay wala akong kamalay-malay na patay na ang aking ina habang nakahiga ako sa tabi ni inay. Matapos po iyon, iniwan na kami ng aming ama at sumama siya sa iba. 3 po kaming magkakapatid at ako po ang bunso. Buti at nang pumanaw si inay ay kinupkup kami ng aming lolo at lola, mga magulang ni inay. Nang magbinata na po ako, naging malupit pa rin ang kapalaran sa amin. Nagkasakit ang aming lola at yun na din ang naging dahilan ng kanyang pagpanaw. Sa buong angkan, kami ang walang kwenta dahil mga ulila na. Tapos, ayaw pa ng partido ni inay kay tatay. Kaya kami pinagtatawanan at api-apihan. Dahil sa mga nararanasan ko noon, unti-unti nang nawala ang paniniwala ko sa Diyos. Dahil maraming beses akong nagmakaawa at umasa, nagdarasal na pagagalingin ang aking lola sa kanyang karamdaman. Pero walang nangyari. Bagkus gumaling, lumala pa at pumanaw. Hanggang sa tuluyan na nga akong hindi naniwala na may Diyos. Simula noon gumawa na ako ng masama. Alak, bawal na gamot, magnakaw, masangkot sa gulo. At lagi ko parang ibinabaling ang galit ko at paninisi sa Panginoon sa mga nangyayari sa amin. Hanggang sa maranasan ko ang mga kakaibang pangyayari sa akin. Madalas na akong makarinig na may bumubulong sa akin na hindi ko naman maintindihan ang sinasabi. Tapos tatawa ang bumubulong na para bang nanggagaling sa ilalim ng lupa ang kanyang boses. Nakakakilabot pakinggan ang tawang yun. Simula rin ang mangyari iyon, nagsimula na rin akong makaramdam na parang may mabigat na presensya ang laging sumasama o sumusunod sa akin. Nung una, akala ko Sir Jerry ay sa isip ko lamang yun o baka napaparanoid lang ako. Kaya pakiramdam ko ay laging may nakasunod o nakamasid sa akin. Hanggang sa magpakita na sa akin ang bumubulong.
Sir Jeric, nung mga oras na ito ay normal po ako at hindi naman po ako nakainom. Isang gabi habang natutulog ako, hindi ko po alam kung gaano na ako katagal nakatulog nang maalimpungatan ako. Naramdaman ko na may iba akong kasama sa loob ng kwarto. Yung mabigat na presensya na lagi kong nararamdaman, yun din ang naramdaman kong nasa loob ng kwarto ko. Agad akong nagmulat ng aking mga mata. Pagmulat ko, nakita ko sa kanang bahagi ko ang matangkad at itim na nilalang. Isang lalaki na parang anino sa itim. Napakalapit nito sa akin. Walang mukha yung nilalang. Blanko lang, basta itim lang. Pero alam ko na nakatingin ito sa akin dahil nakatungo ito sa kinahihigaan ko. Ang lalong nagbigay ng takot sa akin ay nang marinig ko itong tumatawa. Pamilyar ang tawa na yun. Lalo pa akong natakot nang makita kong may dalawang sungay ang itim na nilalang. Dahil sa takot, tinangka kong bumangon. Pero hindi ko magawang igalaw ang katawan ko, maging ang ulo ko. Tanging mga mata ko lang ang naigagalaw ko. Noong mga oras na yun, sinubukan kong sumigaw, pero walang boses na lumabas sa bibig ko. Sobra ang takot at kilabot ko, Sir Jeric. Takot na baka saktan ako o saniban ako ng nilalang. Ang ginawa ko ay pinilit kong makagalaw. Ibinuhos ko na lahat ang lakas ko para makagalaw. Sa pagpipilit ko, nagawa kong tumagilid. Pero Sir Jeric, hirap na hirap bago ko nagawa yun. Para bang may pumipigil sa akin na gumalaw. Tapos, sinubukan kong bumangon. Nang makabangon ako, muli kong tinignan yung itim na nilalang. Wala na ito sa kanyang kinatatayuan. Mabilis akong lumabas ng kwarto. Sa salas na ako nagpaabot ng umaga. Hindi ko alam kung panaginip o bangungot yung nangyari sa akin. Pero paano mo ipapaliwanag ang sitwasyon yun? Kung saan hindi ako tulog dahil nagmulat nga ako ng aking mga mata at malinaw kong nakita yung itim na nilalang na may sungay. Nabanggit ko sa pinsan ko yung nangyari sa akin. Maging siya ay nangilabot. Sir Jeric, simula nang maranasan ko yun, ang pagpapakita sa akin ng lalaking maitim at may sungay. Matagal pero unti-unti akong nagsimulang tumawag at manalangin muli sa Panginoon. Maraming taon na ang lumipas. Sa ngayon po ay kaanib na ako sa isang religious group. Hindi po ako perpekto. Nakakagawa pa rin minsan ng mali. Pero sinusubukan kong maging matuwid at sumunod sa Panginoon. Nagbabaka sakaling patawarin niya ako sa aking pagtalikod sa Kanya. Salamat, Sir Jeric, kung maisali mo ang kwento ko sa iyong ibinabahagi sa inyong channel. At sana ay marami pa ang magbahagi din ng kwento sa channel mo. Ito po si Roy at God bless po sa inyo.